Sumakay siya ng eroplano papuntang Spain ng mag-isa, hinahabol ang isang maikling bakasyon bago simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isa lang sana itong tahimik na bakasyon, ilang araw sa banyagang lupain, bago bumalik sa normal na buhay na naghihintay sa kanya sa Singapore. Walang masyadong nakakaalam sa kanyang pag-alis. Walang mag-aakala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga sumunod na araw, isang nakakabinging katahimikan kung saan dapat ay may mga mensaheng dumarating. Ngunit, isang biyahe ang hindi na nangyari. At sa isang tahimik na kalsada, halos 12,000 kilometro mula sa Singapore, may isang nangyari na nakakahilakbot. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Audrey Fang, 39 na taong gulang, ay dating arkitekto at design manager sa Sunray Woodcraft Construction, isang kilalang kumpanya sa Singapore. Halos isang dekada siyang nagtrabaho sa larangan ng konstruksyon at disenyo, ngunit noong 2022 ay iniwan niya ang trabaho upang pamahalaan ang negosyong iniwan ng kanyang yumaong ina. Ito ay isang flower shop na minana niya matapos namatay ang kanyang ina noong 2019. Ang pagpapatakbo ng shop ay naging isang paraan ng pagbibigay galang sa alaala ng kanyang ina at upang manatiling konektado sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang maliit na negosyo ay tinawag na Audrey's Floral Management na naglilingkod sa mga personal at corporate na kliyente. Mayroon din siyang company van na may pangalan ng shop na madalas makita sa isang car park malapit sa kanilang tirahan sa Peter Road. Nakatira si Audrey kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na si Benjamin Fang sa kanilang family flat. Matapos pumanaw ang kanilang ina, ipinahayag ni Benjamin na si Audrey ang naging sandigan ng kanilang pamilya, laging handang tumulong, emosyonal man o pinansyal. Nangako pa nga raw ito na tutulong sa gastos kapag siya ay ikinasal. Ayon sa mga kaibigan at kapitbahay, kilala si Audrey bilang isang independent at magiliw na tao. Tahimik at mahinhin, palaging mabait sa lahat ng nakakasalamuha. Sa kabila ng kanyang pagiging pribado, malapit siya sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang tiyahin at ang pinsang nagngangalang si, na kadalasang kasakasama niya tuwing weekend. Noong April 2024, nakaplano sana silang magbakasyon sa Japan. Ayon kay Si, pangarap nilang dalawa ni Audrey na magretiro balang araw sa Bali, Indonesia, kung saan balak ni Audrey na magdisenyo ng bahay para sa kanila. Noong panahon ng pandemya, nagtayo rin si Audrey ng isang maliit na online seafood business na tinawag na Ant Seafood, kung saan siya ay nakipagsosyo sa isang malapit na kaibigan upang makatulong sa kita ng kanyang pamilya. Kahit sabay-sabay niyang hinaharap ang mga responsibilidad sa flower shop at sa online business, nanatili siyang masigasig para sa kanyang pamilya, tahimik ngunit palaging gumagawa ng paraan upang maitaguyod sila. Nakaayos na rin ang plano ni Audrey na magsimulang muli sa isang bagong trabaho pagsapit ng May, pagkatapos ng kanyang mga biyahe. Gayunpaman, hindi niya masyadong ibinahagi ang detalye tungkol sa bagong posisyon. Halos sabay rin niyang inihayag ang kasabikan sa nalalapit na paglalakbay nila ng kanyang tiyahin at pinsan patungong Japan. Bago siya umalis ng Singapore, nasabi niya sa isang kaibigan na nais niyang makapunta sa Spain, isang bansang hindi pa niya napupuntahan. Binanggit din niya na baka makita niya ang isang dating katrabaho doon, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang impormasyon. Hindi pangkaraniwan para kay Audrey na hindi ipaalam ang kanyang flight at hotel details sa pamilya, bagay na kalaunan ay lubhang ikinabahala ng kanyang mga mahal sa buhay. Karaniwan siyang bukas sa mga planong paglalakbay, kaya't ang kanyang pananahimik sa pagkakataong ito ay naging mas kapansin-pansin habang lumalalim ang katahimikan. Noong April 4, 2024, umalis si Audrey mula Singapore at nag-check-in sa Ritual de Tierra Hotel sa Habia, isang baybaing bayan sa lalawigan ng Alicante, Spain. Pagkalipas ng 6 na araw, noong April 10, iniulat ng hotel staff ang kanyang pagkawala sa Spanish Civil Guard
matapos siyang hindi makapag-check out at naiwan ang lahat ng kanyang mga gamit sa silid. Ito rin ang huling araw kung saan nagkaroon si Audrey ng komunikasyon sa kanyang kapamilya. Kasabay ng mga pangyayaring ito, nang pareho ring araw bandang 1:00 ng hapon Singapore time, isang hindi pa nakikilalang bangkay ng babae ang natagpuan ng isang chief inspector ng lokal na pulisya ng Spain sa may paradahan sa Abanilla. Isang bayan na tinatayang nasa 150 kilometro ang layo mula sa Habia kung saan naka-check-in si Audrey. Sa sumunod na araw, patuloy na sinusubukang kontakin si Audrey ng kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi sila nagtatagumpay. Kaya't nagsumite sila ng ulat sa Ministry of Foreign Affairs ng Singapore. Kinabukasan, April 12, nagtungo si Benjamin Phang, ang nakababatang kapatid ni Audrey, sa Changi Airport upang sunduin siya. Inaasahan niyang darating si Audrey bandang 7:00 ng umaga, ngunit hindi ito dumating. Sa pagberipika niya, nalaman niyang hindi pala ito sumakay ng eroplano. Agad siyang nagsampa ng ulat sa pulisya ukol sa hindi pagdating ng kapatid. Noong April 16, inaresto ng mga otoridad sa Spain si Mitchell Ong, isang Singaporean national, sa Alicante, humigit kumulang 80 kilometro ang distansya mula sa hotel ni Audrey. Pagsapit ng April 19, humarap si Ong sa korte sa Murcia, kung saan tinanggihan ng hukom ang hiling nitong makapagpiyansa dahil wala itong ugnayan sa Spain at may posibilidad na tumakas. Tumanggi naman si Ong na magbigay ng pahayag sa korte. Importante ang oras sa panahon ng investigasyon, kaya mapapansin ninyo na nababanggit ang oras ng Singapore at Spain. Ang Singapore ay may 6 na oras na mas advanced kumpara sa Spain. Sa investigasyon, natuklasan na huling nakita si Audrey noong April 9, bandang 8:45 ng gabi oras ng Spain, na sumakay sa isang itim na sasakyan sa labas ng kanyang hotel, nakuha mula sa CCTV footage. Sa hiwalay na video, makikita rin si Ong na nasa kaparehong itim na sasakyan sa isang parking lot sa Alicante. Mas maaga noong araw ding iyon, nakita siya sa CCTV na paalis ng kanyang hotel bandang 5:45 ng hapon, suot ang itim na hoodie at pantalon. Bumalik siya kinabukasan ng bandang 2:00 ng madaling araw, suot na ang maong na pantalon at asul na sweater. Nang saliksikin ng mga pulis sa Spain ang silid ni Mitchell Ong sa hotel, nakakita sila ng isang limited edition na Nike sneakers na tumugma ang mga talampakan sa mga bakas ng paa sa pinangyarihan ng krimen. Ang sapatos ay isang bihirang modelo na may sukat na 48.5 na naaayon sa matangkad na pangangatawan ni Ong. Bukod dito, nakakita rin ang mga investigador ng perang nagkakahalaga ng halos 4,000 euro at 1,000 Singaporean dollar. May nakita pang isang palumpon ng bulaklak na nagpalakas sa hinala na posibleng may romantikong ugnayan sa pagitan nina Audrey at Ong. Nananatiling nakadetain si Ong sa Sangonera Prison sa Murcia habang hinihintay ang paglilitis. Dahil hindi siya marunong mag-Espanyol, may kasama siyang inmate na nagsasalita ng Ingles upang tulungan siya sa araw-araw. Tanging ang kanyang abogado na mula sa Alicante ang bumibisita sa kanya. Ayon sa batas ng Spain, may karapatan si Ong na tumangging magsalita o magbigay ng pahayag sa mga otoridad, at pinili niyang gamitin ang karapatang ito. Sa ilalim ng batas ng Espanya, maaaring manatili ang isang tao sa pre-trial detention ang hanggang 2 taon habang isinasagawa ang investigasyon sa mabibigat na kaso. Nakakalap naman ang mga otoridad ng mga bank records, dokumento ng insurance, at mga mobile devices at hard drive mula sa mga gamit nina Audrey at Ong para sa patuloy na investigasyon. Noong April 17, dumating sa Spain ang ama, kapatid, pinsan, at isang kaibigan ng pamilya ni Audrey. Dito, ipinaabot ng isang representative mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Singapore ang kumpirmasyon ng kanyang pagkamatay. Si Benjamin Phang, ang kanyang kapatid, ang siyang positibong tumukoy sa bangkay. Ibinunyag niyang ang katawan ng kanyang kapatid ay nagtamo ng maraming saksak at malubhang pinsala sa mukha. Ayon sa paunang ulat ng autopsy, nasawi si Audrey dahil sa matinding trauma sa ulo at mahigit 30 saksak, isang bagay na kinumpirma rin ng ilang Spanish at Singaporean media outlets. Sa mas malalim na investigasyon, nadiskobring matagal nang magkakilala sina Audrey Phang at Mitchell Ong. Isang record mula sa iPad ni Audrey ang nagpakitang itinalaga niya si Ong bilang tanging benepisyaryo ng kanyang Central Provident Fund na nagkakahalaga ng 50,000 Singaporean dollar. Ayon sa malapit sa biktima, matagal na kaibigan at pinagkakatiwalaan ni Audrey si Ong.
Sa dating LinkedIn profile ni Ong, nakalaunan ay tinanggal, nakasaad na siya ay naging financial advisor sa Manulife Singapore at AIA Singapore. Pinakabago niyang ipinresenta ang sarili bilang isang private wealth management specialist, ngunit ayon sa ulat ng Spanish media, siya ay walang trabaho sa panahon ng kanyang pag-aresto. Sa kanyang personal na website, sinabi niyang naging bahagi siya ng 6 na kumpanya, ngunit 5 sa mga ito ay nagsara na. Batay sa record ng kasal, ikinasal si Ong noong 2012 at mayroon siyang anak na babae na nasa elementarya pa lamang. Wala naman akong makitang ulat sa naging asawa niya kung nagsasama pa sila o hiwalay na. Habang nasa Singapore si Ong, nanunuluyan siya sa isang condominium unit kasama ang kanyang ina at ibang miyembro ng pamilya na nagbigay ng impresyon ng isang matatag at payapang buhay. Subalit, iba ang mga ipinapakitang larawan sa kanyang Instagram account. Doon ay makikita ang isang magarbo at madalas na paglalakbay niya sa mga bansang tulad ng Greece, Poland, at Spain, pagbisita sa mamahaling gym, at aktibong pagdalo sa mga malalaking electronic dance music festivals gaya ng Tomorrowland at Electric Daisy Carnival. Bagamat malawak ang paggalaw ni Ong sa ibang bansa, wala siyang anumang kilalang koneksyon sa lugar ng Abanilla kung saan natagpuan ang bangkay ni Audrey. Sa halip, napag-alaman ng mga investigador na may plano siyang makipagkita sa isang babaeng Ukrainian na umano ay karelasyon nito. Gustong alamin ng mga investigador ang tunay na motibo ng suspect, ngunit ang paglantad ng ibang babae ay isang dagdag na palaisipan. Habang sinusuri ang mga personal na dokumento ni Audrey, nadiskubre ng kanyang pamilya ang 2 investment-linked insurance policies mula sa AIA. Ang Family First Protect Plan na nagkakahalaga ng $3,000 at ang Asset Builder Policy na nagkakahalaga ng $50,000. Ang 2 insurance policies ay nasa Singaporean currency. Pareho itong binili sa ilalim ng isang financial advisor na may pangalang Ong Cheong-yi. Ito ang Chinese name ni Michelle Ong. Bagamat una ay hindi makumpirma ng pinsan ni Audrey kung iisa ang taong ito at ang suspect, ang magkatulad na apelyido at oras ng transaksyon ay agad nilang ikinabahala. Sa kabilang banda, naniniwala ang mga otoridad sa Spain na parehong pinansyal na motibo at posibleng romansa ang naging dahilan sa pagpatay kay Audrey Fang. Pinalakas ang hinalang ito nang matagpuan sa silid ng suspect ang isang palumpo ng bulaklak. Ayon sa mga investigador na ito ay maaaring simbolo ng personal na ugnayan sa halip na isang simpleng pinansyal na transaksyon lamang. Matapos makumpirma ang pagkamatay ni Audrey, ibinalik sa Singapore ang kanyang labi noong April 27, 2024. Isinagawa ng kanyang pamilya ang burol sa kanilang tahanan. Dahil sa labis na dalamhati, hindi na nagawang basahin ng ama ng biktima ang kanyang inihandang talumpati at humiling na lamang sa funeral director na basahin ito para sa kanya. Sa kanyang mensahe, hiniling niya na matahimik na makapagpahinga ang kanyang anak at buong pusong nagpasalamat sa pagkakataong maging ama nito. Inilarawan ni Benjamin si Audrey bilang sentro ng kanyang pagkabata at buhay pamilya. Isang taong laging nagbabasa ng aklat sa kanya, gumugugol ng oras sa kanilang pamilya, at palaging nag-aalaga sa kanya. Naalala rin niya kung paanong paminsan-minsan ay kinukuha ni Audrey ang kanyang ice cream, isang simpleng alaala na nagpakita ng lambing at matibay na ugnayan nilang magkapatid. Pahayag niya na napakasakit para sa kanilang pamilya ang biglaang pagkawala nito. Noong April 29, 2024 bilang huling pagpupugay, hiniling ng pamilya ni Audrey na dumaan ang karwaheng nagdala ng kanyang labi sa flower shop ng kanilang yumaong ina. Isa itong taos-pusong pagkilala sa dedikasyon ni Audrey sa pagpapanatili ng negosyo ng kanilang pamilya na kanyang inalagaan at pinamahalaan ng may pagmamahal. Pagdating ng katapusan ng June, 2 malalapit na kaibigan ni Audrey ang nagbigay ng testimonyang isinagawa sa pamamagitan ng video link sa korte. Inilahad nila ang matagal ng ugnayan ni Audrey at Michelle Ong na kanilang inilarawan bilang isang paputol-putol na relasyon. Kinumpirma rin nila na may plano si Audrey na makipagkita kay Ong habang siya ay nasa Spain. Hiniling naman ng abogado ng kanyang kapatid na si Benjamin ang isang custodial sentence na 20 hanggang 25 taon o higit pa, batay sa ebidensyang nagpapakita ng sinadyang krimen at emosyonal na kalupitan. Noong unang bahagi ng March 2025, lumabas ang bagong resulta ng forensic tests mula sa mga eksperto sa Spain.
Nadiskubre na mayroong dalawang magkaibang DNA profile ng lalaki sa kasuotan ni Audrey. Ang isa ay tumutugma sa Y chromosome haplotype na karaniwang namamana sa paternal line ng suspect, samantalang ang ikalawa ay hindi pa natutukoy kung kanino. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na higit sa isang tao ang sangkot sa krimen. Ipinunto ng kampo ni Ong na hindi sapat ang genetic marker upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, kundi nagpapahiwatig lamang ng magkaparehong linya ng ama. Binigyang diin din nila ang presensya ng pangalawang DNA profile bilang dahilan upang palawakin pa ang investigasyon. Samantala, formal nang humiling ang Spanish prosecutors na sampahan ng kasong pagpatay si Mitchell Ong dahil umano sa sapat na mga ebidensyang nakalap nila, kabilang ang DNA findings, lokasyon ng kanyang cellphone, CCTV footage, at mga ebidensyang material na natagpuan sa kanyang silid sa hotel. Ngunit nanindigan ang kampo ni Ong na ipawalang bisa ang kaso, at humiling na magkaroon muna ng karagdagang pagsusuri sa digital data at masusing rebisahin ang lahat ng ebidensya bago ituloy ang formal na pagsasampa ng kaso. Samantala, nagsumite ng kahilingan ang Spanish Immigration Authorities na ipa-deport si Mitchell Ong pabalik sa Singapore upang doon siya humarap sa paglilitis kung saan ipinapataw ang parusang kamatayan sa mga mabibigat na krimen. Ngunit tinanggihan ito ng korte sa Spain noong May 2025 sa desisyong nagsasaad na hindi kwalipikado si Ong para sa expulsion. Base sa batas pambansa at ang deportasyon ay magiging labag sa mga internasyonal na kasunduan ng Spain ukol sa karapatang pantao. Kalaunan, nilinaw ng mga otoridad sa Singapore na wala silang jurisdiksyon sa batas upang litisin si Ong para sa krimeng nangyari sa labas ng bansa. Gayunpaman, muling ipinahayag ng Singapore ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa patuloy na proseso ng hustisya sa Spain. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa rin si Mitchell Ong sa pretrial detention sa Sangonera Prison sa Murcia. Patuloy siyang tumatangging magsalita o magbigay ng pahayag at ginagamit ang kanyang karapatang manahimik ayon sa batas ng Spain. Wala pang hatol na naibababa sa kaso at si Mitchell Ong pa rin ang tanging suspect na nasa ilalim ng formal na investigasyon. Mananatiling komplikado at bukas ang kaso, habang patuloy na pinagsusunod-sunod ng mga investigador ang mga ebidensya at motibo sa likod ng malagim na sinapit ni Audrey Fang. Naputol ang buhay ni Audrey na libu-libong milya ang layo sa kanyang tahanan, ang kanyang mga huling sandali ay nananatiling binalot ng maraming katanungan at nagtamo ng matinding karahasan. Sa kabila ng hindi masukat na pagdadalamhati, patuloy na sinusubukang buuin ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanilang mga sarili. Habang ang lalaking pinaghihinalaan sa krimen ay nananatiling tahimik sa likod ng mga rehas sa isang bilangguan sa Spain, ang kanyang kinabukasan ay kasing dilim ng hindi pa rin maipaliwanag na motibo sa krimeng iyon. Ang isang simpleng paglalakbay na inaasahang magdadala ng kapanatagan at panibagong simula ay nauwi sa isang misteryong hanggang ngayon ay unti-unting nabubunyag. At habang naghihintay pa rin ang hustisya, isang katotohanan ang malinaw at masakit, si Audrey Fang ay nararapat bigyan ng karampatang hustisya. Isang babaeng may napakaliwanag pa sanang kinabukasan at marami pa sanang mga taong matutulungan at mapapasaya. Ngunit isang masamang nilalang ang kumitil sa kanyang buhay sa isang hindi pa natutukoy na dahilan. Naway mabigyan ng hustisya ang kanyang kamatayan pagdating ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.